Dalawang batang babae ang pumunta sa parke sakay ng kanilang mga bisikleta at nawala. Ito ang simula ng mga pangyayari na mahirap paniwalaan. Mula sa simula, ang kwentong ito ay parang isang detective thriller na may hindi kapani-paniwalang plot. Habang nagaganap ang mga pangyayari, lalo itong naging misteryoso hanggang sa lahat ng mga misteryo ay nagtagpo sa isang solusyon. Si Laura Hobbs ay ipinanganak noong September 25, 1996 sa Texas. Pagkatapos, nagkaroon ng 3 anak na lalaki ang kanyang mga magulang, ngunit naghiwalay din ang mag-asawa. Lumipat ang ina ni Laura kasama ang mga anak sa maliit na bayan ng Zion sa Illinois. Gustong-gusto ni Laura ang lugar na ito. Nakatira doon ang kanyang mga lolo't lola sa ina at mabilis siyang nagkaroon ng mga bagong kaibigan. Bukod dito, ang Zion ay nasa tabi ng Lake Michigan at gustong-gusto niyang pumunta doon kasama ang kanyang mga kamag-anak. Noong spring ng 2005, nang si Laura ay 8 taong gulang, nagdesisyon ang kanyang ama na makipagkasundo sa kanyang asawa at bumalik sa buhay ng mga bata. Lumipat siya mula Texas upang manirahan kasama ang pamilya. Noong Sunday, May 8, Mother's Day, si Laura kasama ang kanyang mga kapatid at magulang ay pumunta sa lawa upang ipagdiwang ang okasyon at magpalipad ng saranggola. Nagkaroon sila ng masayang oras at pagkatapos ay ninais ni Laura na maglakad kasama ang kanyang matalik na kaibigan na si Crystal Tobias na 9 na taong gulang. Ang mga batang babae ay nag-aaral sa parehong paaralan at nakatira malapit sa isa't isa. Nang lumipat si Laura sa Zion, agad silang naging magkaibigan at halos lahat ng kanilang libreng oras ay magkasama. Binibisita nila ang bahay ng isa't isa, naglalaro malapit sa kanilang mga bahay at nagbibisikleta. Minsan, kapag hindi pinapayagan ng ina si Laura na lumabas, pumupunta si Crystal sa kanyang bintana at nag-uusap sila. Noong araw na iyon, nagdesisyon silang magbisikleta papunta sa parke na ilang daang metro lamang mula sa kanilang mga bahay. Madalas silang pumunta doon dahil malapit lang ang parke at may mahabang bike trail. Sa kabila ng kanilang edad, hindi natatakot ang mga magulang na payagan ang kanilang mga anak na pumunta doon dahil parehong kabisado ng mga batang babae ang lugar at bihira ang mga seryosong krimen sa bayan. Umalis ang mga batang babae ng bandang 3 p.m. at inaasahang babalik para sa hapunan. Gayunpaman, habang lumilipas ang oras, nagsimulang mag-alala ang kanilang mga magulang. Nang mag 7 p.m. na at hindi pa rin bumabalik sina Laura at Crystal, nagdesisyon silang pumunta sa parke upang pauwiin. Sa sorpresa ng mga magulang, wala doon ang mga batang babae. Naglakad sila sa kahabaan ng bike path at tinatawag ang kanilang mga pangalan, ngunit wala silang narinig na sagot. Agad na sumali ang iba pang mga kamag-anak at kaibigan ng pamilya sa paghahanap. Patuloy silang hinanap sa parke at naglakad din sa mga kalye ng kanilang neighborhood sa pag-asang makikita sila. Nagpatuloy ito ng ilang oras hanggang sa magdilim. Bandang 9 p.m., napagtanto ng mga magulang na maaaring may nangyari sa kanilang mga anak at nagdesisyon silang kontakin ang mga pulis. Agad na sumali ang mga pulis sa paghahanap. Nakipag-ugnayan sila sa mga volunteer organizations at humingi ng tulong mula sa ilang dosenang volunteers, pati na rin mga search dogs. Bukod dito, sumali rin sa paghahanap ang mga lokal na residente na nakarinig tungkol sa pagkawala ng mga batang babae. Itinuon ng mga pulis ang kanilang paghahanap sa parke dahil doon pumunta ang mga batang babae. Kinausap nila ang ibang mga bata na nakatira sa ruta mula sa kanilang mga bahay papunta sa parke. Nalaman ng pulisya na sina Laura at Crystal ay dumaan nga roon. Huminto upang makipag-usap at binanggit na papunta sila sa parke. Kasabay ng paghahanap, nagbahay-bahay din ang pulisya sa neighborhood sa pag-asang makahanap ng sinumang nakakita sa mga batang babae noong gabing iyon. Nagsimula rin silang mamigay ng mga flyers na may impormasyon tungkol sa pagkawala ng mga bata. Habang lumilipas ang oras, lalong naging malinaw na may masamang nangyari sa mga batang babae. Dumilim na at hinahanap sila sa buong bayan, ngunit walang bakas nina Laura at Crystal. Nagpatuloy ang paghahanap halos hanggang madaling araw at bandang 4:30 ng umaga.
nagdesisyon ang pulisya na magpahinga. Gayunpaman, tumanggi ang ama at lolo ni Laura na umuwi at nagpatuloy sa paghahanap sa lugar. Pumunta sila sa parke at nagpasya na maghiwalay upang masakop ang mas malaking lugar. Bandang 6:00 ng umaga, habang sumisikat ang unang liwanag ng araw, biglang nakarinig ng sigaw ang lolo ni Laura at nagmamadaling pumunta sa direksyon na iyon. Natagpuan niya ang ama ni Laura na gulat at sinabing natagpuan niya ang mga katawan ni Laura at Crystal. Nakahiga sila sa tabi ng bike path sa gitna ng makapal na mga halaman. Agad na napagtanto ng ama ni Laura na parehong patay na ang mga batang babae dahil sa dami ng dugo. Tinawagan ng lalaki ang mga pulis at agad silang dumating. Matapos suriin ang mga katawan, natukoy ng mga forensic experts na ang sanhi ng pagkamatay ng mga bata ay maraming saksak, malamang mula sa kutsilyo. Si Laura ay may 20 saksak sa kanyang katawan, habang si Crystal ay may 11. Ang balitang ito ay nagdulot ng matinding pagkabigla sa maliit na bayan. Halos walang ganitong krimen doon, ngunit ngayon ay nahaharap sila sa nakakatakot na katotohanan na may isang hindi kilalang salarin na pumatay sa 2 batang babae, ilang daang metro lamang mula sa kanilang mga bahay. Itinuon ng mga pulis ang lahat ng kanilang pagsisikap sa paghahanap ng salarin. Ang kanilang unang hinala ay bumagsak sa ama ni Laura na si Jerry. Nabahala sila sa katotohanang siya ang nakahanap ng mga katawan nang mag-isa matapos na ma-search na ng mga opisyal at volunteers ang parke. Sa mas malalim na pagsisiyasat, natuklasan nila na si Jerry ay may malaking kasaysayan ng krimen mula sa mga kaso ng droga noong kanyang kabataan hanggang sa mga pananakit sa tao. Isang insidente noong 2001 ang nagdulot ng paglipat ng kanyang asawa at mga anak sa ibang lugar. Noong araw na iyon, habang sila ay nakatira pa sa Texas, nagkaroon ng mainit na pagtatalo sina Jerry at ang kanyang asawa na mabilis na lumala. Nasa harap sila ng kanilang bahay at 3 lalaking dumadaan ang nakapansin sa sitwasyon at nakialam, iniisip na nasa panganib ang babae. Nagalit si Jerry at kumuha ng chainsaw at sinimulang habulin ang mga lalaki. Sa huli nagawa nilang pigilan siya at hawakan hanggang dumating ang mga pulis. Si Jerry ay naharap sa mga kaso at 1 taon, pagkatapos ay nahatulan ng 10 years ng probation. Bilang bahagi ng kanyang probation, kinakailangan niyang regular na mag-check-in sa kanyang probation officer, ngunit hindi siya nakadalo sa isa sa mga appointment na iyon. Dahil dito, binawi ang kanyang probation at siya ay nahatulan ng 18 months sa bilangguan. Siya ay pinalaya mula sa bilangguan ilang linggo lamang bago ang malagim na pagkamatay ng kanyang anak na babae at ng kaibigan nito, at agad siyang pumunta sa Zion pagkatapos ng kanyang paglaya. Para sa mga pulis, malinaw na si Jerry ay may agresibong ugali. Subalit wala silang ebidensya o motibo, kaya inimbitahan nila siya para sa pagtatanong. Pumayag siyang pumunta sa istasyon ng pulisya at unti-unting sinimulan ng mga investigador na tanungin siya tungkol sa kanyang pagkakasangkot. Sa loob ng mahigit 20 oras ng pagtatanong, unang itinanggi ni Jerry ang anumang pagkakasangkot sa pagkamatay ng kanyang anak na babae at ng kaibigan nito. Ipinilit niyang wala siyang kinalaman dito at sinabi na napansin nilang mag-asawa na hindi pa bumabalik si Laura kaya sila naghanap. Sinabi niyang nagpatuloy siya sa paghahanap hanggang sa matagpuan niya ang mga katawan ng mga bata sa parke. Subalit kalaunan ay biglang nagbago ang kwento ni Jerry. Sa huli, sa ilalim ng walang tigil na pressure mula sa mga detective, nagsimula siyang umamin. Sinabi niya na noong gabing iyon, talagang hinanap niya ang kanyang anak na babae at nakita niya ito sa parke kasama si Crystal. Pinagalitan niya ito dahil lumabas ng walang pahintulot at inutusan siyang sumama sa kanya. Gayunpaman, tumanggi si Laura at hinawakan niya ang braso nito upang dalhin pa uwi. Nanlaban si Laura at si Crystal ay humiling din na pabayaan niya ang bata. Ayon kay Jerry, kinuha ni Crystal ang isang maliit na kutsilyo mula sa kanyang bulsa at itinutok ito sa kanya. Nagalit si Jerry, kinuha ang kutsilyo at sinaksak ng maraming beses ang 2 bata. Pagkatapos ay iniwan niya ang kanilang mga katawan sa masukal na bahagi ng parke at umalis. Kinabukasan ng umaga, di umano'y natagpuan niya ang mga bata at personal na inireport ito sa mga pulis upang ilihis ang hinala mula sa kanya.
Habang ginagawa ang pag-amin na ito, si Jerry ay umiiyak ngunit pinirmahan pa rin niya ang kanyang pahayag ng pag-amin at inulit ito sa harap ng kamera. Naglalakad ako sa dirt trail at nakita ko sina Laura at ang kanyang kaibigan na si Crystal. Sinabi ko kay Laura na kailangan niyang umuwi at nakipagtalo siya sa akin. Hinawakan ko siya sa braso at sinubukan niyang kumawala habang sinasabi niyang pabayaan ko siya. Sinabi rin ni Crystal na pabayaan ko si Laura. Kinuha ni Crystal ang isang maliit na kutsilyo mula sa kanyang bulsa at muling sinabi na pabayaan ko si Laura. Sinuntok ko si Laura sa muka at siya ay bumagsak sa lupa. Ang mga kamag-anak ng mga bata ay labis na nabigla sa mga pangyayari. Wala sa kanila ang makapaniwala na ang sariling ama ni Laura ang magiging salarin. Ngunit sinabi ng asawa ni Jerry sa pulisya na alam niya na may pagka-agresibo ang kanyang asawa dahil sa mga naunang krimen nito. Inamin ni Jerry ang kanyang kasalanan at siya ay inaresto at ikinulong habang naghihintay ng paglilitis. Di nagtagal, ipinahayag ng taga-usig ang kanyang intensyon. Napatawan si Jerry ng parusang kamatayan. Ang paghahanda para sa paglilitis ay tumagal at sa panahong ito, may mga nakakaintrigang pangyayari sa kaso. Si Jerry ay binigyan ng abogado at bigla niyang sinabi na wala siyang kinalaman sa mga pagpatay na ito. Ayon sa kanya, umamin siya sa ilalim ng matinding pressure mula sa mga detective na nag-interrogate sa kanya ng mahigit 20 oras. Sinabi rin niya na tinakot siya at ang kanyang pamilya at sinaktan siya ng pisikal. Sa puntong iyon, hindi pa siya natutulog ng mahigit 2 araw at nasa napakalungkot na kalagayan dahil natagpuan niyang patay ang kanyang anak na babae at hindi niya matanggap ang kalungkutan. Sinimulan sabihin sa kanya ng pulisya na kung aaminin lang niya ang mga pagpatay, palalayain siya at papayagang magpahinga. Binuo nila ang mga senaryo nang sa palagay nila ay nangyari at inulit lang ni Jerry ang kanilang mga salita. Nang mabuo ng mga detective ang isang malinaw na kwento, isinulat nila ang pag-amin na ito para pirmahan niya at hiniling na basahin niya mula sa papel sa harap ng kamera. Agad na humiling ng case review ang kanyang abogado, ngunit mabilis itong tinanggihan. Iginiit ng prosecutor na kusang loob na umamin si Jerry at pinagtibay ang kanyang pahayag sa kamera. Gayunpaman, matapos bawiin ang kanyang pag-amin, kinailangan niyang dumaan sa isang buong paglilitis na may hurado na nagpatagal ng kanyang paghihintay ng ilang taon. Kasunod nito, natuklasan ng abogado ni Jerry ang ilang mahahalagang detalye. Una, alam niyang walang tunay na ebidensya laban sa kanyang kliyente at nagdesisyon siyang maghanap ng anumang lead. Dito niya nalaman na hindi man lang lubusang sinuri ng mga medical examiner ang mga katawan ng mga bata. Isinagawa nila ang lahat ng karaniwang pamamaraan tulad ng pagkuha ng swabs at pagkolekta ng mga debris mula sa ilalim ng mga kuko ng mga bata. Ngunit pagkatapos itago ang mga sample sa refrigerator, walang nag-isip na suriin ang mga nilalaman. Pinilit ng abogado na suriin ang lahat ng mga ebidensyang ito sa isang independent laboratory. Sinubukan ng prosecutor na hadlangan ang kanyang mga pagsisikap, ngunit nagtagumpay siya sa kanyang gawain. Noong 2008, sa wakas ay isinagawa ang mga pagsusuri at nagkaroon ng hindi inaasahang twist. Lumabas na ang katawan ni Laura ay may ilang iba't ibang DNA samples. Mayroong foreign skin sa ilalim ng kanyang mga kuko at male semen na natagpuan sa kanyang mga damit at sa kanyang katawan. Ang simpleng pagsusuri ay nagpakita na wala sa mga ito ang pag-aari ng ama ni Laura. Lahat ng ito nanggaling sa ibang lalaki. Ang resulta na ito ay malinaw na nagpakita na si Laura ay na-sexually assaulted. Tungkol kay Crystal, wala silang natagpuang foreign DNA sa kanyang katawan, ngunit walang duda na siya ay pinatay ng parehong tao. Agad na humiling ang abogado ni Jerry ng pagpapalaya sa kanyang kliyente mula sa bilangguan at ang pag-dismiss ng lahat ng mga kaso. Ngunit isang hindi kanais-nais na sorpresa ang naghihintay sa kanya. Tumanggi ang district prosecutor na kilalanin ang bagong ebidensya na sinasabing wala itong kahulugan. Sa kanyang opinyon, ang presensya ng foreign DNA sa katawan ni Laura
ay maaaring nagkataon lamang. Ipinahayag niya na may mga magkasintahan na regular na bumibisita sa parke para sa mga intimate na tagpo at naniniwala siyang ito ang dahilan kung bakit may nakita sa katawan ng batang babae, marahil mula sa damo o mga halaman. Kahit na may mga biological samples na natagpuan sa loob ng katawan ng biktima, hindi ito nakaapekto sa kanyang desisyon. Nanatili si Jerry sa bilangguan habang naghihintay ng paglilitis. Gayunpaman, nagawa ng abogado na maipasok ang DNA sample sa database ng FBI ngunit walang tumugma. Ang magagawa na lang niya ay maghintay at umasa na mahuhuli ang salarin balang araw dahil wala ng pag-asa para sa makatwirang pag-iisip mula sa panig ng taga-usig sa kaso ni Jerry. Lumipas ang 4 na taon at milya-milya ang layo mula sa Zion, isang 20 years old na babae na nagngangalang Amanda Snell, na kamakailan lang sumali sa militar ang naninirahan sa military base sa Arlington, Virginia. Nagdesisyon siyang sumali dahil maraming miyembro ng militar sa kanyang pamilya. Kasabay ng kanyang serbisyo, paminsan-minsan siyang tumutulong sa isang lokal na simbahan malapit sa base. Dito, nagtuturo siya sa mga batang may autism at iba pang developmental differences. Mabilis na napagtanto ni Amanda na nais niyang ituloy ito bilang propesyon at nagplano siyang kumuha ng kinakailangang edukasyon pagkatapos ng kanyang serbisyo militar. Noong July 13, 2009, hindi siya nag-report sa duty na agad nagdulot ng pag-aalala sa kanyang mga kasamahan. Pumunta sila sa kanyang kwarto. Kumatok sa pinto ngunit walang sumagot. Natuklasan nilang hindi nakalock ang pinto at pumasok sila. Ang kwarto ay napakalinis, maayos ang kama, at ang kanyang mga gamit ay nasa tamang lugar, ngunit wala si Amanda. Pagkatapos lamang nilang buksan ang aparador, ay natagpuan nila ang nakakatakot na tanawin. Ang walang buhay na katawan ni Amanda ay nakahiga sa isang hindi natural na posisyon na may pillowcase sa kanyang ulo. Sa una, hindi matukoy ng mga medical examiner ang sanhi ng kamatayan ngunit kalaunan ay napag-alaman nilang namatay si Amanda dahil sa suffocation. Ang kanyang kamatayan ay nangyari mahigit 1 araw bago natagpuan ang kanyang katawan. Walang mga palatandaan ng trauma sa kanyang katawan at hindi siya na sexually assaulted. Natuklasan lamang ng mga investigador na nawawala ang kanyang laptop at tablet mula sa kanyang kwarto. Nang makipag-usap sa mga magulang ni Amanda, nalaman ng mga investigador ang isang kakaibang katotohanan. Siya ay nagdurusa sa matinding sakit ng ulo. At minsan kapag hindi na niya matiis ang sakit, pumupunta siya sa isang madilim na kwarto at naglalagay ng pillowcase sa kanyang ulo. Dahil natagpuan si Amanda sa kanyang sariling aparador na may pillowcase sa kanyang ulo, ang espekulasyon ng mga detective ay maaaring isang kakilakilabot na aksidente ang nangyari. Ngunit hindi nila agad tinanggal ang teorya ng pagpatay. Sa harap ng kanyang aparador, nakakita sila ng bakas ng sapatos ng lalaki, ngunit hindi nila matukoy kung kanino ito. Dahil dito, nanatiling bukas ang investigasyon at patuloy na naghahanap ang mga investigador ng posibleng salarin. Noong February 2010, isang 26 years old na babae mula Arlington ang lumabas ng metro station at papunta sa bahay ng kanyang kasintahan. Sa gitna ng kalye, isang hindi kilalang lalaki ang lumapit sa kanya, nagpakita ng baril at inutusan siyang sumakay sa kanyang kotse. Sa kabila ng paghawak ng salarin sa kanyang braso at pagtutok ng kutsilyo, nagawa ng babae na makawala. Itinapon niya ang kanyang bag bilang panggulo at tumakbo papunta sa bahay ng kanyang kasintahan. Nang marinig ng kanyang kasintahan at mga kaibigan ang kanyang sigaw, agad silang lumabas sa kalye at tumawag ng pulis. Sa oras na iyon, nakatakas na ang salarin. Gayunpaman, nagawa ng babae na magbigay ng detalyadong paglalarawan ng hitsura ng lalaki. Naalala rin niya ang modelo ng kotse nito, isang beige na Dodge Durango. Batay sa paglalarawan ng biktima, gumawa ng composite sketch ng suspek ang mga pulis at sinimulan ang kanilang paghahanap. 2 linggo ang lumipas. Noong February 27, 2 babae mula Arlington ang pauwi na matapos ang gabi kasama ang mga kaibigan. Habang sila ay nasa kanilang pintuan, isang hindi kilalang lalaki ang lumapit mula sa likuran, nagpakita ng baril
at humingi ng kanilang mga pitaka. Matapos sabihin ng mga babae na wala silang pera, pinilit sila ng salarin na pumasok sa bahay at itinali ang kanilang mga kamay. Sa isang punto, umalis ang lalaki sa kwarto at nagawang palayain ng isa sa mga babae ang kanyang mga kamay. Kinuha niya ang telepono at tumawag sa 911. Gayunpaman, mabilis na bumalik ang lalaki, kinuha ang telepono at binasag ito sa pader. Pagkatapos, kinuha niya ang isa sa mga babae, dinala ito sa kanyang kotse at umalis. Matapos magbiyahe ng ilang distansya, pinagsamantalahan niya ang babae, tinakpan ng duct tape ang ulo nito at sinakal gamit ang scarf hanggang mawalan ng malay. Nagkamalay muli ang babae sa ibabaw ng snow sa tabi ng kalsada. Nang matagpuan siya ng mga dumadaan, dinala siya sa ospital kung saan agad dumating ang mga pulis. Nagbigay ang babae ng paglalarawan ng salarin at binanggit ang modelo ng kotse nito, isang beige na Dodge Durango. Kapansin-pansin, 2 oras bago ang pag-ataking ito, isang babae ang nag-report sa pulisya. Sinabi niya na isang lalaki na may parehong paglalarawan at nagmamaneho ng parehong uri ng kotse ang lumapit sa kanya sa kalye. Sinubukan siyang pilitin ng lalaki na sumakay sa kanyang sasakyan, ngunit nagamit niya ang kanyang stun gun at nakatakas. Napagtanto ng mga investigador na sila ay may kinakaharap na isang serial at napakadelikadong kriminal. Itinuon nila ang kanilang paghahanap sa sasakyan dahil mas madali itong matunton sa pamamagitan ng mga database. Bumisita ang pulisya sa lahat ng may-ari ng ganitong uri ng kotse at sa wakas ay sinuwerte sila. Sa inspeksyon ng isa sa mga sasakyan, natagpuan nila ang student ID ng parehong babae na iniwan sa snow kasama ang kanyang hikaw sa loob ng kotse. Natagpuan din nila ang parehong uri ng tape na ginamit upang itali ang kanyang ulo at isang stun gun. Ang may-ari ng kotse ay isang 21 years old na nagngangalang Jorge Avila Torres na nagsisilbi sa militar sa parehong base, kung saan natagpuan ang katawan ni Amanda Snell ilang buwan na ang nakalipas. Bukod dito, nakatira siya sa parehong gusali. Ilang palapag lang ang pagitan. Sa paghahanap sa kanyang kwarto, natagpuan ng mga investigador ang isang baril na binili niya wala pang 1 buwan ang nakalipas kasama ang maraming bala. Sa kanyang computer, natuklasan nila ang malaking bilang ng mga malalaswang video na nagpapakita ng karahasan at kalupitan. Ang ilan sa mga video na ito ay nagtatampok ng mga babaeng walang malay. Ipinakita ang mga larawan ni Torres kasama ang mga larawan ng ibang mga lalaki sa 3 babaeng na biktima niya. Lahat sila ay nagkakaisang kinilala siya. Naalala nila ang kanyang mukha dahil sa panahon ng pag-atake, hindi man lang niya sinubukang itago ito. Dahil dito, inaresto si Torres at ikinulong habang naghihintay ng paglilitis. Gayunpaman, naharap sila sa isa pang problema nang magsimula silang maghinala kay Torres sa pagpatay kay Amanda. Wala silang kahit isang piraso ng ebidensya na nag-uugnay sa kanya sa krimen, kaya nag-isip ang mga detective ng isang matalinong plano. Naglagay sila ng isang impormante sa kanyang selda, isang taong handang magsuot ng wire at makipag-usap sa kanya. Nakakagulat, mabilis na gumana ang taktikang ito. Sa loob ng 1 linggo, nagsimulang umamin si Torres sa kanyang mga krimen. Hayagan niyang ipinagyabang ang pagpatay kay Amanda. Sinasabing ginawa niya ito dahil nagkaroon ng pagkakataon. Dagdag pa niya, ginawa niya ito para sa adrenaline at nagbigay ng detalyadong salaysay kung paano niya inilagay ang katawan nito sa aparador. Binanggit din ni Torres na pagkatapos ng pagpatay, kinailangan niyang maingat na linisin ang kwarto ni Amanda upang burahin ang anumang bakas. Gayunpaman, hindi niya namalayan na may naiwan siyang ebidensya habang naglilinis. Ibinunyag ng kriminal sa kanyang kasamahan sa selda na inatake niya ang biktima sa kanyang kama gamit ang contraceptive. Pagkatapos ilipat sa aparador, inayos ni Torres ang kama ngunit inalis ang top sheet. Ngunit iniwan niya ang mattress pad na agad na ipinadala ng pulisya sa laboratory. Doon, nakakita ang mga eksperto ng maliit na sample ng male semen na tumugma sa DNA ni Torres. Bukod pa rito, nabanggit ni Torres sa impormante na may pares siya ng Nike sneakers na itinatago sa kanyang kotse. Kinuha ng mga crime scene analyst ang mga sapatos at ikinumpara ang pattern ng talampakan sa bakas ng paa na natagpuan sa labas ng aparador ni Amanda.
Ang pattern ng talampakan ay eksaktong tugma. Bilang resulta, formal na kinasuhan si Torres ng pagpatay at nanatili siya sa kustodya habang naghihintay ng paglilitis. Samantala, isang sample ng kanyang DNA ang na-upload sa database ng FBI. Tayo ay magbabalik sa Zion. Ilang linggo matapos maidagdag ang sample sa database, nakakuha ang mga lokal na investigador ng perpektong tugma sa pagitan ng DNA ni Torres at ng semen samples na natagpuan sa katawan ni Laura. Ang sumunod ay mas nakakagulat pa. Lumabas na si Torres ay orihinal na taga-Zion at kaibigan ng nakatatandang kapatid ng pangalawang pinatay na batang babae na si Crystal. Ang koneksyong ito ay nagpatunay na parehong kilala ni na Laura at Crystal si Torres, isang katotohanang kinumpirma ng ibang mga bata sa lugar noong panahon ng pagkamatay ng mga batang babae. Noong panahon ng pagkamatay ng mga bata, si Torres ay 16 years old lamang at hindi siya nakasama sa mga suspek. Nakatuon lamang sila sa ama ni Laura habang naghihintay ng paglilitis. Nang matagpuan ang tugma sa DNA, hiniling ng abogado ni Jerry ang agarang pagpapalaya sa kanyang kliyente at ang pagbasura ng lahat ng mga kaso. Sa pagkakataong ito, wala nang nagawa ang prosecutor dahil ang pagtuklas ng semen ni Torres sa katawan ni Laura ay nagtanggal ng posibilidad ng pagkakasangkot ng kanyang ama. Pagkatapos ng kanyang paglaya, inihayag ni Jerry ang kanyang intensyon na idemanda ang mga awtoridad dahil sa pamimilit ng maling pag-amin at pagpapakulong sa kanya. Agad nilang napagtanto na wala silang tsansang manalo sa kasong ito at kung matalo sila, mananagot sila sa kanilang maling gawain. Kaya't nag-alok sila ng kasunduan na tinanggap ni Jerry na nakatanggap ng halos $8 million. Tungkol kay Torres, natapos ang legal process sa Virginia 4 na taon pagkatapos ng kanyang pagkaaresto. Tumanggi siyang umamin ng kasalanan, ngunit siya ay napatunayang nagkasala. Hinatulan siya ng kamatayan para sa pagpatay kay Amanda at sa tangkang pagdukot sa 2 iba pang babae at pagdukot sa isa pa. Tumanggap siya ng 5 habambuhay na sentensya at karagdagang 168 years sa bilangguan. At pagkatapos nito, siya ay inilipat sa Illinois kung saan nagsimula ang paglilitis para sa pagpatay kina Laura at Crystal. Sa simula, itinanggi niya ang kanyang kasalanan at sinubukan ng kanyang abogado na ipagtanggol na ang semen na natagpuan sa biktima ay hindi sapat upang patunayan ang kasalanan ng kanyang kliyente. Ngunit kalaunan ay inalok si Torres ng isang kasunduan. Nahaharap na siya sa parusang kamatayan at kahit na maantala ito ng mga dekada, hindi na siya makakalaya. Kaya't pumayag ang kriminal na umamin sa mga pagpatay, kapalit ng karagdagang 100 years sa bilangguan at paglilipat sa ibang pasilidad dahil pakiramdam niya ay nanganganib ang kanyang buhay sa kasalukuyang kinalalagyan niya. Ang mga term ng kasunduan ay hindi nangangailangan na isiwalat niya ang lahat ng detalye. Sapat na para sa kanya na aminin ang mga pagpatay. Bilang resulta, nananatili si Torres sa likod ng mga rehas habang naghihintay ng pagbitay na hindi pa nagaganap. Samantala, ang mga pulis na pumilit kay Jerry na pumirma ng maling pag-amin ay hindi nakaranas ng anumang parusa. Si Jerry mismo ay hindi na muling nakabalik sa normal na buhay. Nagsimula siyang gumamit ng droga at naaresto dahil sa resisting arrest pagkatapos ay tumakas mula sa kustodya at nakatanggap ng 2 years sentence sa bilangguan. Hindi rin niya muling nakasama ang kanyang pamilya at piniling manirahan sa Texas pagkatapos ng kanyang paglaya. Sa isang panayam, inamin niya na ang sapilitang pag-amin ay hindi na mapapawi ang pinsala sa kanyang buhay. Nang tanungin kung bakit siya pumayag sa pag-amin, sinabi niya, "Natagpuan kong patay ang aking anak na babae. Hindi na nila kailangang subukang sirain ako ay wasak na." Dahil sa mga nangyari, nararapat lang na ang lokal na pulisya at ang opisina ng taga-usig ng county ay nakatanggap ng kritisismo mula sa pambansang media at publiko. Kung hindi sila nagtuon sa isang suspek lang at sa halip ay nagsagawa ng masusing investigasyon, mas malaki sana ang tsansa nilang mahuli ang kriminal ng mas maaga. Sa halip, hindi sinasadyang pinayagan nilang pumatay pa siya ng isang babae at umatake sa 3 pa.